Okay, isang magandang gabi dyan mga kapatid. Magandang gabi dito sa East Coast, New York, New Jersey at sa mga makakapakinig dyan sa California. Magandang Sorry hapon, guys, I'm driving umaga dyan sa my way Philippines. home, so So I have to welcome back reconnect. sa ating pag-umpisa mga kapatid. Tayo po ay manalangin. Dakilang naming Diyos, Ama naming banal, makapangyarihan sa lahat, kay may-ari at may akda na buhay. Salamat Panginoon na minsan pa kami ay inyong pinag-ipon upang mag-aral ng inyong banal na salita. Muli namin kinikilala ang presensya ng banal na Espiritu na siyang magbukas ng aming pag-uunawa upang ang aming mga pag-aral higit sa lahat sa subject na ito ay maging sang-ayon sa inyong kalooban, kami ay maging sensitive sa leading ng Holy Spirit at maging open sa bawat isa upang ang katotohanan ang siyang magpapalaya sa amin. Kaya salamat Panginoon sa pagtugon sa aming panalangin, pagpapala ng langit, liwanag, karunungan ng aming maranasan. Itong aming dalangin, kalakip ng kapatawaran ng mga kasalanan sa matapis na pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Okay mga kapatid. Saan? Co-host. Okay. So meron tayong bisita si Vince. Welcome Vince. Hindi ko makita yung ayan. Kaibigan niyo ba yan? Brother Lowen, si Brother Vince. So ang topic natin ngayon ay The Search for Enoch and Elijah. Part 2 tayo ngayon. Nandito tayo ngayon kay Elijah na pag-aralan natin last week si Enoch. Anyway, halimbawa si Vince ngayon lang siya naka-join. Pwede rin natin i-review ng konti mamaya, no? So yun ang ating pag-aaral ngayon. So mag-uumpisa ulit tayo dito sa sabi ng Bible. So hindi ito dahil si Brother Epi ang nagli-lead ng Bible study ay kung anong sabihin ko yun ang totoo. Have to check it from your Bibles. Tapos kasi ang nangyari dito sa Enoch at Elijah, syempre maliliit pa tayo, yun ang laging kwento na ating naririnig. Ano? Tapos syempre ah, pag pagdating do sa 2 Kings chapter 2 verse 11 hanggang doon na lang natin naiaano na siya ay kinuha ng whirlwind at dinala sa langit at in-interpret na kaagad natin diyan hanggang linakihan na natin ito. Ngayon hindi natin kinokontra yon, kung hindi dinadagdagan lang natin yung buong istorya ng ating pagkaalam sa pag-introduce sa atin sa langit. So ngayon mag-uumpisa tayo dito sa isang katanungan na nandito sa Old Testament at walang ibang kasagutan kung hindi nandoon sa New Testament. Titingnan natin yung tanong at sino lang ang pwedeng sumagot nito. Okay? So yan ang tanong. Proverbs chapter 30 verse 4. Who has ascended into heaven and descended? Who has gathered the wind in his fist? Who has wrapped the waters in his garments? Who has established all the ends of the earth? What is his name? Or his son's name? Surely you know. Ang ganda nito, no? Yung tanong, merong meron ng sagot dito. Anong pangalan niya? Anong pangalan ng kanyang anak? Tiyak ako, alam niyo. Yung sinasabi ng wisest man in this planet Earth, at least history na siya, ancient history talaga. Sabi niya, sagot niya, surely, you know. Sino sa palagay niyo mga kapatid? Okay, so yan ang tanong sa Old Testament na sino ang umakyat, papunta ng langit at bumaba. 'Di ba? Isa lang ang magsasagot niyan. Titingnan muna natin basahin natin yung background ng chapter ng conversation ni Nicodemus at ni Jesus. Sabi ni Nicodemus, yung sa verse 7, sinasabi ni Jesus, "Huwag kang magtaka kung sasabihin ko sa iyo na napakahalagang mabuhay na maguli. Marvel not if I say unto you, you must be born again."
Tapos in-explain ni Jesus sa verse 8. The wind blows where it wishes, and you hear the sound of it, but you don't know where it comes from or where it is going. So everyone who is born of the Spirit. Sagot ni Nicodemus, kasi yung tanong niya kay Jesus doon sa sa verse 4, how can a man be born again when he is old? Can he enter to his mother womb the second time? Talagang human, yung human logic, human reasoning, human philosophy, hindi talaga pwede sa Word of God because the truth of the Word of God comes from a divine revelation. Tama yung logic niya. Paano mabuhay na maguli yung tao kung siya ay matanda na? Can he go to his mother womb in the second time? Pero hindi sinagot ni Jesus yon. Ang sinabi ni Jesus, I tell you, you must be born in water and spirit. So he's not talking about nabuhay ka sa physically tapos bubuhay ka ulit physically. Tapos na yung birth natin physically, you need to be born again because flesh and blood, in verse 6, flesh and blood cannot inherit the kingdom of God. Flesh will do the things of the flesh and the spirit will do the things of the spirit. Kaya sabi ni Jesus, marvel not. Huwag kang magtaka, huwag kang magugulat kung sasabihin ko sa iyo, ikaw ay mabuhay na maguli. Pagdating dito sa verse 8, yun nga sabi ni Jesus, ito na naman ang tanong ni Nicodemus. Nicodemus said unto him, how can these things be? Ngayon gusto ni Jesus gisingin yung budhi ni Nicodemus. Sabi niya, are you teacher of Israel and do not understand the things? Truly, truly, verily, verily sa King James, I say to you, we speak of what we know and testify of what we have seen, and you do not accept our testimony. Pagdating dito sa verse 12, if I told you earthly things and you do not believe, how will you believe if I tell you heavenly things? So tinitingnan natin yung buong context ng dialogue nila. Ano? Ngayon, ito na yung sabi ni Jesus. Kung sasabihan kita ng mga bagay dito sa sanlibutan at di ka naniniwala, paano ka maniniwala sa mga bagay sa langit? Kasi flesh is flesh eh. Ang pwede lang tayo mag-react sa flesh, yung lahat ng naaabot ng senses natin ay meron tayong 5 senses. Tapos yung tungkol sa Panginoon, mga spiritual na bagay, yan yung ika-6 sense natin. Talagang nonsense yan. Actually, may isa pa yung common sense na tinatawag. Pero yung ibig sabihin, lahat ng i-react natin dito sa buhay ng flesh natin, itong natural life natin, ay doon sa 5 senses natin. Nakikita, naaamoy, naririnig, nararamdaman. Ano? Naaamoy, nararamdaman, natitikman, nakikita, naririnig. Kaya sabi ni Jesus, kung bibigyan kita ng katotohanan tungkol sa mga makalangit na mga bagay, paano ka maniniwala kung ang mga bagay sa sanlibutan na hindi ka naniniwala? So dito i-explain ni Jesus yan ang context kung bakit siya pumunta dito sa langit, pumunta dito sa lupa. Pero bago niya sasabihin yon, i-describe niya itong plain truth. Ito yung pinaka-foundation ng katotohanan tungkol sa ating pagliligtas. Kasi ang kaligtasan natin mula sa kasalanan sa kamatayan, yan yung gospel. Mabubuhay tayo, sanctification, isa sa kabuhayan natin yung gospel. At pagdating ni Jesus, yan yung glorification, sama-sama na tayo papunta ng langit. Okay? So kailangan ma-connect pa rin natin ito sa kaligtasan. Although yung issue doon kay Elijah, hindi siya connected sa kaligtasan. Pero titingnan natin si Elijah sa liwanag ng kaligtasan na kay Kristo. Kaya sinabi niya, no one has ascended to heaven but he who descended from heaven, the Son of Man. Ngayon, i-connect niya na ngayon kung anong purpose niya, bakit siya bumaba dito sa lupa galing sa langit. Sabi niya, kagaya na Moises, he lifted up the serpent. Alam niyo yung istorya nito na maraming ahas, di ba? Lifted up the serpent in the wilderness para kung sinong titingin doon sa bronze na pinagawa ng Diyos kay Moises, kahit kagatin sila ng ahas, hindi sila mamamatay.
So as Moses lifted up the serpent in the wilderness, even so the Son of Man must be lifted up. So last week tinanong ko ito yung verse 15. That whosoever believes in him will not perish but have everlasting life. Ginawa, itong version na to na ginagamit natin ngayon sa NIV. Pero yung sa King James, pareho sila. That whosoever believeth in him should not perish but have everlasting life. So dito, yung tinatanong ko no, na anong version that whosoever believe, most of the time 16, John 3:16. Pero bago mag John 3:16, meron talagang John 3:15. So that whoever believes in him will have guaranteed eternal life. So kung balikan natin yung question dun sa Proverbs, who has ascended into heaven and descended? What is his name? Or his son's name? Surely you know. Sinong sasagot niyan? Si Jesus. Yan. Di ba? Yan yung sagot niya. Siya lang ang may sagot dito sa tanong dito sa Proverbs. No one has ascended to heaven but he who descended from heaven, the Son of Man. So maliwanag yan mga kapatid, ano? Ngayon, puntahan muna natin itong, kasi ang background ng ating study ay si Elijah. Hindi background, I mean, yung focus ng study natin ngayon si Elijah. So punta muna tayo dito sa tatlong langit bago tayo pumunta sa, tita natin yung tatlong langit, pupunta natin yung transfiguration bago tayo pupunta doon kay Elijah. Para lahat nakaplastada mga kapatid. Merong tatlong langit sa Bible. Tawag nito yung atmosphere. First heaven. Ayan yung mga verses. The immediate sky, it is where birds and clouds are. It is the heaven referred to in the Bible verses below. Ito ha. Sa Deuteronomy 11:17. And then the Lord's wrath be kindled against you, and he shut up the heaven, that there be no rain. Napag-aralan natin to sa Leviticus 23, yung summer month, di ba? And that the land yield not her fruit. So ano tong langit na tinutukoy dito na hindi isasara niya, na hindi mag-uulan? Yung atmosphere. Deuteronomy 28 verse 12, the Lord shall open unto thee his good treasure, the heaven to give rain unto thy land in his season. Judges 5:4, the Lord, when you went out to Seir, when you marched out of the field of Edom, the earth trembled, and the heavens dropped. The clouds also dropped water. Okay, so ito yung atmosphere. Acts 14:17, nevertheless, he left not himself without witness, and that he did good and gave us rain from heaven, and fruitful season, filling our hearts with food and gladness. Talking about the first heaven ay atmosphere. Pangalawa, nandyan yung moon, sun, stars, planets, outer space. Okay? So Deuteronomy 17 verse 3. Who has gone and served other gods, worship them earlier, the sun, the moon, and any of the host of heaven which I have not commanded. Mamaya ko nabasahin yung mga comment yung mga kapatid ha. Okay. So Psalm 19 verses 4 and 6. In the heavens, he has pitched tent. Grabe kapangyarihan ng Panginoon. No? In the heavens, he has pitched a tent for the sun. Its rising is from one end of the heaven and its circuit to the other end. Hindi natin maabot ito ng ating mind. Sa April 8, magkakaroon ng total solar eclipse na yung mga tao, hindi ko alam kung lahat mga Facebook, mga announcement siguro para makagather lang ng mga maka-attract sa mga tao. Pero most of them, pananakot na pag tamaan ka daw nitong eclipse ay
1 year ka magiging malas, lahat na lang ng mga pwede dyan. Yung iba naman negosyo, ano ka mo, magpa-reserve na kayo ng lugar dito kasi maraming pupunta. Kung pupunta kayo doon, ito yung number, magpa-reserve. Grabe, no? Pero dito, mamamangha tayo kung paano to ginawa ni Lord. Bang mga dating ng mga eclipse, mga kapatid, may mga Nineveh na may mga cross daw yung dadaanan ng araw, tapos malapit na. Isa lang, mga kapatid, ang tanda ng malapit na pagdating ng Panginoon. When this gospel of the kingdom will be preached in all the world as a witness to all nations, then shall the end will come. Pero yung mga gera, mga gutom, imagine natin, mga kapatid, ano? Kung darating si Lord na magutom, mga gera, ganun ba ang Diyos? Pahirapan niya muna yung mga tao bago siya darating? Siyempre, merong kaaway na magko-confuse sa atin. Tinulungan namin yung bata na namatay, yung kaibigan namin, cremate, kinuha namin yung abo nung isang araw, tapos lilipat na yung bata sa upstate. Pinuntahan ni Remy, hinatid ko kaya medyo na late kami. Ngayon, naggasolina kami. Ang gasolina dito sa New York, yung super ay 5 something, yung sa gitna ay 470, 489. Nung ang gasolina ay 350, grabing reklamo ng mga tao. Nag $4, grabe ng reklamo. Pero dahan-dahan nasasanay yung mga tao, $5 na ngayon, almost $5 or $5 plus. Wala nang reklamo kasi nasanay na. So ang kaaway naman, gagamitin niya itong mga sakuna, mga ito. Darating na si Lord tapos hindi dumating hanggang masanay tayo. Kaya nga ang paghintay natin, mga kapatid, sa pagdating ni Lord according to His time. May signs, pero sabi ni Jesus, lahat ito ng mga signs, gutom, mga gera, wars, rumors of wars, that's not the end. That's the beginning of sorrow. Ngayon, pag magkaroon na ng sorrow, doon na ibibigay yung everlasting gospel kasi receptive din yung mga tao sa word of God. Kasi nga, makikita ng tao na wala tayong saga ng ating sarili, wala tayong sariling resources. So we will become dependent only sa Panginoon. Yung iba, ayaw nila kung may Diyos talaga, ganito, ganyan, bakit ganyan? But the gospel will be preached in all the world as a witness, as a testimony to all nations, then shall the end will come. Yan lang yung tanda ng end of this world. Okay, maliwanag, mga kapatid? So dito, mamangha tayo dito sa langit na ginawa ng Panginoon, itong second heavens. Moon, stars, paano niya ito sinabit? Tingnan nyo, He pitched tent for the sun. Tayo, kung tent ang ilalagay natin doon, masusunog kasi yung tent natin is to protect us from sun. Pero ito, sun mismo, hindi ba kayo nagmamangha nito? Its rising is from the end of the heaven and its circuit to the other end. Jeremiah chapter 8 verse 2. And when shall spread them before the sun and the moon and all the hosts of heaven, whom they have loved and whom they have served. So ito yung second heaven. Isaiah chapter 13 verse 10. For the stars of heaven and the constellations thereof shall not give their light. The sun shall be darkened in his going forth of the moon shall not cause her light to shine. Okay. Dito tayo sa third heaven. Ito, ano tong third heaven? Ito na yung luklukan ng pinakamabanal na luklukan ng Diyos. The third heaven, the God's dwelling place. Okay? So, refer dito ng Bible, heaven of heavens. Deuteronomy 10:4, behold, the heaven and the heaven of heavens is the Lord's, your God, the earth also with all that therein is. 2 Kings 8:27, but will God indeed dwell on earth? Behold, heaven of heavens cannot contain thee. How much less this house that I have built. So inaano ni Solomon dito na grabe talaga ang Panginoon, hindi kayang papatayo ako ng building, hindi kaya nga God doesn't dwell in the building made by hand. Okay? 2 Chronicles 2:6, but who is able to build him a house, seeing the heaven of heavens cannot contain him? Who am I then
that I should build him a house, except only to burn sacrifice before him. Ipinaplastada natin ito para pag makita natin yung heavens, alam natin na kung anong heavens ito, no? 2 Kings 3:8-30. And hear you in heaven, your dwelling place. Psalm 2:4. He that sits in the heavens shall laugh. The Lord shall have them in derision. Matthew 5:16. Let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Okay, so na-establish na natin dito yung tatlong langit. Ano? Merong atmospheric, merong yung planets, yung space, tapos yung place of God. Punta tayo ngayon sa Transfiguration. Umpisa tayo ng Matthew 17 kasi ito yung mahaba-haba. Matthew 17 verses 1-13. Basahin natin. Sabayan nyo ako mga kapatid. Tingnan nyo din sa Bible nyo. Isulat nyo sa Bible para basahin nyo kung anong issue dito sa Transfiguration. Kasi ang karamihan dito, nakita lang ni Peter si Jesus, si Elijah doon sa Transfiguration at si Moses, gagawa na kagad tayo ng sarili nating theology. Hindi natin nakikita yung buong istorya. Okay, so titingnan natin. Verse 1. After 6 days, Jesus took with him Peter and James and John his brother and led them up a high mountain by themselves. And he was transfigured before them. Who was transfigured? Jesus before them. And his face shone like the sun, and his clothes become white as light. Saan nyo nakita itong his face like a sun and his clothes become white as light? Saan nyo makikita yan? Revelation chapter 1, di ba? Yung narinig ni John na parang sun ng trumpet, tapos tiningnan niya. Anong nakita niya? 7 candlestick. Tapos nagsalita. Yun na yun, si Jesus. Ano? Si glorified Jesus. Yung resurrected Jesus. And behold, there appeared to them Moses and Elijah talking with him. Nagpakita sa kanila si Moses, Elijah na nakikipag-usap kay Jesus. And then Peter said to Jesus, singit-singit, siguro nag-uusap doon tapos singit-singit si Peter eh. Lord, it is good that we are here. Kita mo, Lord, kung wala kami dito, it is good that we are here. If you wish, I will make thee tents here. One for you, one for Moses, and one for Elijah. Ang bait naman ni Peter, grabe talaga, no? He was still speaking when behold, a bright cloud. Di ba yung sa pag-study natin yung clouds, anong meaning ng clouds? Presence of God. A bright cloud overshadowed them, and a voice from the cloud said, "This is my beloved Son, in whom I am well pleased." Nabasa din natin ito sa baptism ni Jesus Christ. Anong sabi ng Ama na this is my beloved Son? Listen to Him. Importante yan mga kapatid. Sa Kanya kayo makinig. When the disciples heard this, they fell on their faces and were terrified. So natakot sila, narinig nila yung boses. 7. But Jesus came and touched them saying, bumangon kayo, tumayo, and have no fear. Kasi natakot nga sila, they were terrified. And when they lifted up their eyes, they saw no one but Jesus only. Okay? And as they were coming down the mountain, Jesus commanded them, tell no one the vision. Ano ba yung vision? Ang vision, mga kapatid, isa yung picture, supernatural picture na nagpe-penetrate sa mata, na nakikita ng mata at ini-interpret ng mind. Nakita namin ganito, ganyan. Pero vision yan, hindi yan literal na pangyayari. Okay, so yung nakita nila doon sa early verse,
na nandun si Elijah tsaka si Moses nag-uusap kay Jesus, sabi ng Panginoon, siya ang pakinggan nyo. Sabi ng Ama, siya ang pakinggan nyo. At nung pababa na sila, sabi ni Jesus, huwag nyong sasabihin itong vision na nakita nyo until the Son of Man is raised from the dead. So vision yun mga kapatid, ano? And the disciples asked him, then why do the scribes say that first Elijah must come? So tinanong nila si Jesus, bakit sabi nila, 'di ba itong pinag-aaralan natin si Enoch, si Elijah, si at least si Moises, pero ang main dito si Enoch tsaka si Elijah. Sabi nung narinig namin nandun na sila sa langit. Ito rin 'yon, lang mga rinig-rinig natin nung mga panahon pa kasi istorya sa atin yung sa children's story, hindi natin napag-aralan. Pag dumating itong katotohanan na ganito, magugulat tayo, parang hindi yata ito kalinyada ng tinuturo natin. Lahat nga mga kapatid na pag-aaralan natin, isasanggunin natin sa Bible all scriptures. No, hindi lang sa isang verse, hindi lang sa isang passage, titingnan natin holistic. So number 1, vision ito. Sabi ni Jesus, huwag niyong sabihin hanggang hindi pa nabuhay na mag-uli ang anak ng tao mula sa kamatayan. So tinanong nila, sabi ng mga, tinan nyo, bakit sinabi nila na si Elijah daw munang darating? And he answered, Elijah does come. Dumating talaga siya. And he will restore all things. Wow. But I tell you that Elijah has already come. And they did not recognize him, but did to him whatever they pleased. So also the Son of Man will certainly suffer at their hands. Then the disciples understood that he was speaking to them. Sino yung Elijah na tinutukoy ni Jesus dito? John the Baptist. So sana yung mga naniniwala kay Elijah na nandun na sa langit, makita natin yung buong istorya mga kapatid. Only the truth will set us free. As much as ang issue kay Elijah hindi yung kaligtasan, but we have to look at that issue in the context of our salvation in Jesus Christ. That no one goes to heaven, but he is the one that from heaven come down to earth. God sent his son to save the world. So who prepared the way of the Lord? Sa Old Testament, Elijah. Ito ngayon si John the Baptist. The disciples understood, na unawaan nila ngayon na ang tinutukoy ni Kristo sa kanila ay si John the Baptist. Nakuha natin mga kapatid? Okay, punta tayo kay Mark. Transfiguration pa rin ito. Ito naman yung version ni Mark. Okay? Hindi ito iba-ibang istorya, the same, pero iba-iba ang magkaiba mga kapatid, tandaan natin. Ang magkaiba kay Matthew, Mark, Luke, John, ang kanilang audience, hindi yung kanilang istorya. So iba-iba yung emphasis nila according sa message na dapat nilang ma-relate sa kausap nila. Okay? Okay, Mark chapter 9 verses 2 to 8. Mas maiksi ito. And after 6 days, Jesus took with him Peter, James, and John, and led them to the high mountain themselves. And he was transfigured before them. And his clothes became radiant, intensely white, as no one on earth could bleach them. So sobrang puti nito na kumikinang yung puti, walang pwedeng maglaba na magkakaroon ng ganito. Ibig sabihin nito mga kapatid, walang human devising na pwedeng magbigay ng purity, white na white, yung pure white na galing sa tao, human devising. Talagang this is God's activity, God's act. And there appeared to them Elijah and Moses, and they were talking with Jesus. Appeared to them. Kay Matthew, nakita na natin na vision ito, no? And Peter said to Jesus, Rabbi, it is good that we are here. The same story, di ba? Let us make 3 tents. One for you, one for Moses, and one for Elijah. Tingnan nyo ang dahilan kung bakit sinabi ni Peter ito. For he did not know what to say. Bakit? For they were terrified. Nung nakita nila yung transfiguration ni Jesus, natakot sila. So yung sinabi niya na magtatayo sila kay Elijah, kay Moses, ng templo, sinabi nila doon, out
of, number one, they don't know what to say, and number two, because they were terrified. Okay, mga kapatid? And a cloud overshadowed them, and a voice came out of the cloud. Kita natin kung anong significance ng cloud? The presence of God. This is my beloved son, listen to him. And suddenly, looking around, they no longer saw anyone with them but Jesus only. Kasi nga, vision. Doon sa vision, nakita nila yung picture, anong tawag niyan? Talagang supernatural picture. Hindi siya reality, pero may message ang Panginoon na galing sa langit. Nakita ng mata, inabsorb ng mind, pero it's not real. Okay? It's not real event. Kaya vision. So suddenly, looking around, they no longer saw anyone with them but Jesus only. So nakita natin yung issue dito kay Mark kung bakit sinabi ni Peter ito. Punta naman natin si Luke. And it came to pass about the 8 days after this saying, he took Peter, James, and John, or John and James, and went up to the mountain to pray. So dito may purpose sila kung bakit sila pumunta ng bundok to pray. And as he prayed, the fashion of his countenance was altered, and his raiment was white and glistening. And behold, there talked with him 2 men, which were Moses and Elijah. Kaya pag tinignan natin ito, wow, yung pala, Moses and Elijah, who appeared in glory. So yan yung vision, mga kapatid. Appeared in glory, not in reality. In glory, and spake of his disease which he should accomplish in Jerusalem, his death. But Peter and they that were with him were heavy with sleep. Antok na antok talaga sila. And when they were awake, they saw his glory and the 2 men that stood with him. Okay, so punta tayo ng verse 33. Yung 2 men, si Elijah nga daw, tsaka si Moses. And it came to pass, as they departed from him, Peter said unto Jesus, Master, it is good for us to be here. Talagang kulang na lang sabihin ni Peter, magpasalamat ka sa amin na nandito kami. Alam mo kung bakit? Kasi nag-uusap kayong tatlo. Ngayon, dahil kayo ay mga makalangit at mga Diyos, siguro mas tama lang na tatayo ang namin kayo ng tabernakulo. Isa sa iyo, isa kay Moses, at isa kay Elijah. Tapos ituloy natin yung istorya. Sinabi yun ni Peter out of not knowing what he said. Antok na antok sila, di ba? Yan, nakita na lang nila yung ganung vision. So while he thus spake, there came a cloud overshadowed them, and they feared as they entered into the cloud. And there came a voice out of the cloud saying, This is my beloved son, hear him. So when the voice was past, Jesus was found alone. Ito na yung reality ngayon. Wala na yung vision. Kagaya ng vision ni Peter na four corners, yung kumot na from the four corners of the earth na pinapakain yung iba't ibang mga hayop. Di ba tinatanggap natin na hindi yun hayop? Yun ay nagkakatawan pagdating ng chapter 11, yung mga hayop na yun na tinatawag ng mga Hudyo na mga unclean, na para silang mga hayop, na lininisan ng Diyos. Ginagamit natin yan sa mga debate sa mga Bible study na hindi talaga yung tunay na hayop. So pagdating dito sa transfiguration, ganun din ang principle na gagamitin natin. Vision yung nakita nila. At the same time, puyat na puyat sila, pagod na pagod, nakita nila yung vision, so nagsasalita na lang sila ng hindi nila alam. Pero it appears to be religious, parang Lord, magsisab kayo, kagawa kayo ng templo. Eh si David nga hindi nakagawa ng templo. It was Solomon who continued to build the temple. Kasi gusto nila alam mo na yung isip nila noon, gusto nila sinang maging prime minister sa kingdom of God. So nakuha natin, mga kapatid. Ngayon, kung meron namang
halimbawa yung sabi natin si Ellen White nakakita ng vision, kagaya diyan ni John the Revelator, 96 AD niya nakita yung revelation doon sa island of Patmos. Nung nakita niya yung revelation, meron na siya nakita mga banal, yung 144,000, nakita niya, narinig niya dito sa lupa, nakita niya doon sa langit, Revelation chapter 7 verse 9. So at that time nung nakita niyang vision, meron na bang 144,000 na nagsasamba doon sa langit? Siyempre wala pa. Pero pinauna na ng Panginoon, pinakita yung vision na ito yung mangyayari. Pagkatapos ng kasaysayan ng sanlibutan ito, pagbalik ni Jesus dito, kukunin niyo yung mga believers, yung 144,000 na una na hinog sa gospel, sila yung magwa-worship doon, sila yung kakanta ng bagong kanta na sila lang ang nakakaalam kasi sila lang yung naka-experience ng victory from the great tribulation. Sana nagkakaintindihan tayo mga kapatid, ano? Ngayon, puntahan na natin si Elijah. Pumunta ba siya ng langit? Napag-aralan natin, establish natin na tatlo yung langit. Ang tirahan ng Diyos, tapos yung mga planets, galaxy, ganun. Tapos itong space na kalawakan. Nandito yung mga ulap, mga birds. Okay? So did Elijah go to heaven? Tingnan natin yung istorya ni Elijah. 2 Kings chapter 2 verses 1 and 2. Ang 11, dito natatapos lagi ang istorya sa children's story. When the Lord was about to take Elijah, kasi ito si Elijah tsaka si Elisha, magkasama sila, parang mentor niya si Elijah, tapos ito parang estudyante niya si School of the Prophets, estudyante niya si Elisha. Ang issue dito mga kapatid, itong nakita niyo sa picture dito na nagbigay ng balabal, that's change of office, change of authority. Galing kay Elijah, ang mangasiwa ngayon ay si Elisha na. Okay? So the Lord was about to take Elijah up to heaven in a whirlwind. Wow, heaven nga ano. So hindi natin i-deny na nandyan yung heaven. Elijah and Elisha were on their way to Gilgal. Elijah said to Elisha, "Stay here. The Lord has sent me to Bethel." Verse 11. Babalik tayo ngayon mamaya sa 3:5, pero unahin muna natin itong 11. As they were walking along and talking together, suddenly a chariot of fire and horses of fire appeared and separated the two of them. And Elijah went up to heaven in a whirlwind. Tapos itatanong, sino dito ang gustong pumunta sa langit na kagaya ni Elijah? Yan yung kwento, yan talagang linakihan ko mga kapatid at bilib na bilib ako dyan. Ayaw kong kontrahin ito kasi yan talaga mismo. Pero ang ibig ko lang sabihin dito sa study natin, buuhin natin yung buong istorya. Hindi lang yung part. Okay? Sana nagkakaintindihan tayo mga kapatid, ano? Highlight lang ito, pero basahin nyo ulit, basahin yung buong istorya. At huwag nyo kunin ito na galing kay Kuya Epi ganito. Tingnan nyo talaga pag-aralan nyo sa Bible. And the sons of the prophets that were at Bethel came forth to Elisha and said unto him, knowest that the Lord will take away thy master, yung mentor mo, from thy head today? And he said, yeah, I know it. Just relax. Hold ye your peace. And the sons of the prophet that were at Jericho came to Elisha and said unto him, knowest that the Lord will take away thy master from thy head today? And he answered, yes, I know it. Hold your peace. Kukulit yun. Alam ko na yan. Yan, okay? Verse 12. Basa natin yung verse 11. Pumunta si Elijah ng langit sa whirlwind. And Elisha saw it, and he cried, my father, the chariot of Israel, and the horsemen thereof. And he saw him no more. And he took hold of his own clothes and rent them into pieces. Parang nalungkot siya na hindi niya malaman kasi wala na siyang mentor ngayon eh. So he took up also the mantle of Elijah that fell from him. Hinulog, binigay sa kanya yung balabal ni Elijah. That means, ikaw na ngayon ang mag-take over as a prophet. Tapos na ang duty ko. Tapos ng schedule ko. And went back and stood by the bank of Jordan. So, hindi pwedeng
magkakaroon na bago ng leadership, tapos na doon pa rin si Elijah. Ang mangyayari niyan, si Elisha na yung bagong prophet doon. Pag nandun pa si Elijah, kahit si Elisha na yung naka-duty doon, magiging dependent pa rin siya kay Elijah. At si Elijah naman, parang hindi pa rin siya umalis. So yun ang plan ng Panginoon na change of leadership. Next, 14. And he took the mantle of Elijah that fell from him and smote the waters and said, Where is the Lord of Elijah? And when he had smitten the waters, they parted hither and thither. And Elisha went over. 15. And when the sons of the prophets which were to view at Jericho saw him, they said, The spirit of Elijah doth rest on Elisha. Meaning, wala na ngayon si Elijah, pero nakikita pa rin nila yung parang wala na talaga si Elijah, pero yung spirit, yung influence, leadership, nandyan na ngayon kay Elisha. Siyempre, siya na ngayon bago eh. Ay ngayon, mentor ni Elisha si Elijah. So, kung minsan meron tayong mga naririnig na gusto natin, mga preacher, yung style din natin parang ganun din. Di ba? Nagkakaroon ng influence. And they came to meet him and bowed themselves to the ground before him. Ngayon, merong wicked king na nag-rule, ano? So, God chose Elijah to write a letter. Ito after 10 years, mga kapatid, na wala na doon si Elijah, ito yung kaya tinatanong natin kung pupunta siya ng langit. Kasi after 10 years, iba na nag-rule ng hari doon, ginamit naman ng Panginoon si Elijah. So ngayon sumulat si Elijah, kung pumunta siya ng langit at nagpadala na siya ng sulat ng 10 years, ang nagka-problema doon either yung postman o yung hulog na galing sa langit ng sulat ni Elijah ay matagal kasi galing nga sa langit. Pero syempre paglampas mo diyan ng atmosphere dito sa sa kalawakan na tinatawag, wala nang gravity yan. O paano yan uhuhulog yung sulat? So the content of the letter are found in 2 Chronicles chapter 21, 12 to 15. Kaya titingnan natin. 2 Chronicles 21, 12 to 13. And there came a writing to him from Elijah, ito yung hari, from Elijah the prophet, saying, Thus saith the Lord, God of David thy father. Kasi nasa descendant siya ni David eh. Because thou hast not walked in the ways of Jehoshaphat your father, nor in the ways of Asa king of Judah. But you walk in the way of kings of Israel, and has made Judah and the inhabitants of Jerusalem to go a whoring, unfaithful, no? Like to the whoredoms of the house of Ahab, and also has slain thy brethren of thy father's house, which were better than thyself. 14. And there came a writing, 14 tayo. Behold, with a great plague will the Lord smite thy people, and thy children, and thy wives. Tingnan niyo yung mga hari noon, wives, and all thy goods. Lahat ng meron ka, lahat ng pinagkatiwala sa iyo ng Diyos, sa mabuti mong buhay, tatanggalin ito. And thou shalt have a great sickness by disease of thy bowels, until thy bowels fall out by reason of the sickness day by day. Matindi, no mga kapatid? So, from the wordings of the letter, maliwanag dito na si Elijah yung sumulat pagkatapos ng mga event na ito na nangyari. For he has spoken to them as past events, and of the disease as future. So sinulat ni Elijah ito na meron kang ginawa noon at ito yung magiging future mo. So 2 years after, the king became diseased and the king died.
having reigned only for 8 short years. 2 Chronicles 21:18 to 20. Ito sabi, so after all this, the Lord struck him in his intestines with an incurable sickness. Now it came about in the course of time and the end of 2 years that his bowels came out because of his sickness, and he died in great pain. Grabe, no? And his people did not make a funeral fire for him like the fire of his fathers. He was 32 years old when he became a king, and he reigned in Jerusalem for 8 years and departed with no one's regret. And they buried him in the city of David, but not in the tombs of the kings. So yun ang naging result, mga kapatid. So sa history, about 10 years na nangyari yun na nawala si Elijah, tapos sumulat na naman si Elijah dahil nga sa ginawa nito ni Haring Jeroboam. Ano? So, pag binalikan na naman natin yung istorya na sa Hebrews chapter 11, verse 13, ang nakalagay doon, lahat ng mga propeta, lahat ng mga big guys na pananampalataya, ang sabi doon, all this died. So, anong langit ang pinuntahan ni Elijah? Yung langit kung saan siya dinala ng chariot of fire. Pag narinig kasi yun na langit, automatic, itanong natin sa sarili natin, nagkaroon na kaagad sila ng immortality. So number 1, ang ikokonsulta natin yung Word of God. Romans chapter 3 verse 23. All have sinned and come short of the glory of God. Ano? And Romans chapter 5 verse 14. That people from Adam to Moses, they died even if they did not sin, like the similitude of Adam's transgression. Tapos, Romans chapter 6, verse 23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life. Yung immortality, mga kapatid, darating pa lang yan pagdating ni Jesus sa second coming. Kaya tama pa rin yung Hebrews chapter 11, 39 to 40, that all this did not receive the promise of eternal life. They did not experience that eternal life yet. Meaning, they have already that eternal life. That's why they go to sleep. But they did not die to pay the wages of sin. Until when Jesus comes, we will be together. They will be perfected together with us. They cannot go ahead of us. Kaya napakaganda ng justice ng Panginoon. Sama-sama tayo. Pupunta ng langit kasama natin si Jesus. Wala pang immortality, mga kapatid. Pero depende din yan sa inyo, pag-aralan nyo rin. At suggestion ko dito, kung i-share nyo ito, tiyakin nyo yung tao na gusto rin matuto ng katotohanan. Kasi ang immediate reaction nito pag present natin ito, sabi nagtuturo ng iba. Saliksik lang tayo, mga kapatid. Marami pang mga liwanag na nandyan sa Bible. So dito natatapos ang ating pag-aaral ngayon tungkol kay Elijah. Any comments, mga kapatid? Ay, wala pala dito si si Brother Harry. Basahin natin, ha, may comment dito. Yan ba yung permanent heaven, kuya? Baka ibig mo sabihin firmament, yung kalawakan? Robert? Firmament. Baka firmament. Firmament, kalawakan. Yan yung kalawakan, yan yung
space natin dito. Yang ulan, ulap, yung liniliparan ng mga bundok, ng mga bundok, ng mga ibon, at mga eroplano, yan yung kalawakan. Space. It is not expedient for me doubtless to glory. I will come to vision and revelation of the Lord. I knew a man. Ito si Paul ito, no? I knew a man in Christ above 14 years ago. Whether in the body, I cannot tell. Or whether out of the body, I cannot tell. Si Pablo ito ha, hindi, hindi niya masabi kung ano yon. God knoweth such an one caught up to the third heaven. And I knew such a man, whether in the body or out of the body, I cannot tell. God knoweth. How that he has caught up into heaven, into paradise, and heard unspeakable words, which is not lawful for man to utter. So, not lawful for man to utter. Itatanong natin yan kay Pablo kung sino yun, kasi hindi niya sinabi. Sabi niya, hindi daw niya masasabi kung sino eh. Makasipin natin si Elijah ito, si Enoch. Pero of a man isa eh. Tapos i-ground natin ito kay Jesus na no man ascended to heaven. I will come to vision and revelation of the Lord. So yan ang platform natin. Vision and revelation of the Lord. This is not actual. Okay. So thank you, Robert, sa comment at verses na binigay mo. Itatanong ko din yan kay Paul kasi hindi niya sinabi dito kung sino yung kilala niya eh. Pero sa vision din niya, vision and revelation. Kuya Rafi, may sasabihin pa kayo? Hindi, masasabi ko lang very clear yung presentation. Mm. Kaya lang, may napansin lang ako. Mm. Yung kasi pinag-usapan natin isang araw, pag namatay tayo, pag tunay tayo ng Panginoon, our body will be transformed into a glorified body, just like Jesus Christ, glorified body. Itong, nung nakitang vision nung tatlong kasama niya, nakita nila, nandun si Elijah and Moses. But Elijah and Moses had been dead for Centuries. years. Mhm. Nakapagtaka lang, bakit nalaman nila na yung kasama ni Jesus is Moses and Elijah? Mhm. Wala pa namang mga picture-picture nun. Wala kang para mag-research. And they came to know that it was Elijah and Moses. Mhm. Yun lang yung siguro nga hindi which is true na talagang yung kaya sabi mo pag nag-transform tayo ng glorified body ganyan Ang sagot diyan, makikita Kuya pa Rafi, rin yung nandun itsura natin, may itsura pa rin tayo, Ayun pa rin, ma-identify tayo. Hindi ko lang alam kung yung itsura natin ay nung ka-prime tayo o yung matandang-matanda na itsura natin. Hindi tayo maging itsura sa nung tayo ay yung pinaka-peak ng ating kapugihan. Ang magiging itsura natin lampas pa doon is more than that. Kasi yung height natin magchi-change, yung anyo natin ay anyo na ng Panginoon, pero ma-identify pa rin natin ang bawat isa. So ngayon, yung vision na nakita nila, si Jesus lang talaga ang nandun. Ang sagot diyan sa ba't nila nakita? Nandun talaga sa Mark chapter 9 verse 6. For they did not know what to say, for they were terrified. So yung nakita nila yung vision, nakita nila yung vision kung saan galing, ang tinig na narinig nila, pakinggan niyo ang aking anak. So walang binigay na instruction ang ama na o sige pabayaan niyo yung si Elijah o ano, basta sabi niya lang, this is my beloved son, listen to him. Tapos nung maganda na lahat ang nangyari, nakita na kaagad nila na si Jesus lang pala talaga ang nandoon. So yun ang yun ang ano natin. Yun ang kukunin natin na liwanag dito. Siguro kaya nila na-identify na si Elijah at saka si Moses yun.
Kasi sabi nung ko listen to him. Siguro nag-uusap-usap silang tatlo. Nabanggit siguro ni Jesus na Pwede. Moses, Elijah, ganun. O, kasi nakita na sa vision, nag-uusap yung tatlo eh. Oo, baka doon na-identify, ito pala yung Moses, ito pala si Elijah. Hmm. Ganun. Ay, si Pedro masyadong madaldal doon. Hindi pa nag-uusap pa nga yung tatlo eh. Sumingit na agad, gawan kita ng templo. Pero sinabi naman ng Bible na yung sinasabi ni Peter, sinasabi niya out of hindi niya alam kung anong sinasabi niya. Hmm. Parang nananaginip, ano? Oo. Kaya nga. Ang ano kasi dito, ang kaya natin pinag-aaralan ito kasi karamihan na pag ginamit ito transfiguration at nakita si Elijah at si Moises, automatic kukunin na kaagad natin. Nakita nga nila si Elijah at si Moses eh. Pero pag tiningnan natin yung buong story, si Jesus lang pala talaga ang nandun. At nung may nakita silang vision, sabi ni Jesus, huwag niyo sabihin ito hanggang hindi ma-resurrect ang anak ng tao mula sa kamatayan. So sinabi nila dun, out of takot, out of hindi nila alam kung anong sinasabi nila. Ano Ayan. ba, tanong po, ano ang significance ng transfiguration? Yun na yung preparation na si Jesus, siya yung savior na magliligtas sa atin. Kaya nga yung vision, wag mo nang sasabihin hanggang hindi na resurrect si Jesus. Kaya doon sa John chapter 2, naalala nyo yung conversation ng sinabi ni Jesus, destroy this temple and I will raise it up in 3 days. Yun, hindi yun naintindihan ng mga disciples hanggang pagdating ng resurrection. Naalala natin yon. Hmm. Yan. So they understood after the resurrection pa. Doon pa lang sila naniwala kay Jesus at doon sa sa scriptures pagkatapos pa lang ng resurrection. So ang significance ng transfiguration, pinakita sa kanila na itong Jesus na kasama nila, hindi lang siya beloved son doon sa baptism, kung hindi beloved son siya na malapit na siyang ibigay sa kamay ng mga tao. 'Di ba? Yung sabi ni Jesus, kaya wag niyo munang sasabihin ito kasi doon lang sa resurrection ni Jesus, 'yun ang magpapatunay na siya yung Mesaya. Kasi kung sa cross, hindi pwede eh. Kasi marami nang binitay, pinako sa cross. So paano siya magiging tagapagligtas doon sa cross? Sa mata ng tao 'yan ano, Ate Nets? Kaya babasagin nila yung buto pero hindi nga nila nabasag. Pero hindi pa sila naniniwala talaga doon until Christ was resurrected. Kaya sabi niya dito sa Transfiguration, huwag niyong sasabihin itong vision. Yan ang declaration ng Ama. This is my beloved Son. Siya yung magliligtas sa inyo. Siya yung aking pinadala. Makinig kayo sa Kanya. So yun ang declaration. Kung baga sa baptism ni Jesus Christ, yan yung Holy Spirit na nag-descend from above, yan yung anointing because Christ is the Messiah. Nandun pa rin yung voice, this is my beloved Son in whom I am well pleased. The same as dun sa transfiguration, yan yung final declaration ng Ama that this is my beloved Son that will save the world. Ano? Mhm. Okay. Preparasyon pala. Oo. May bago pa tayong message. Ibig sabihin ko, meron ng isang tao sa langit kasama ni Kristo, sabi ni Pablo. Itatanong, kilala lang niya na yun, kilala lang niya, pero hindi niya pwedeng sabihin. Ngayon, kung hindi niya pwedeng sabihin, si Pablo yun, hindi niya pwedeng sabihin, hindi niya naman sinabi kung sino, malalaman na lang natin yan sa second coming. May, mara, may mga may mga points sa Bible na hindi natin malalaman. Pwedeng pabasa ng Deuteronomy 29:29, Kuya Rafi? Pero
Deuteronomy 29:29. Hmm. The secret things belong to the Lord our God, Hmm. but the things really revealed belong to us and to our children forever, Yeah. that we may follow all the words of this law. Mhm. So yung mga bagay na hindi natin maabot, nasa Panginoon lang talaga yan. Ito si Pablo, tatanungin talaga ito si Pablo, Pablo, kilala mo pala yun, ba't hindi mo pa sabihin sa amin? Ang sabi niya, I cannot tell. Whether in the body or out of the body, I cannot tell. Paulit-ulit siya talaga siya ng I cannot tell eh. Pero ang key dito, Junior, Bunsoy, it is not expedient for me, doubtless to glory. I will come to vision and revelation of the Lord. Ito, vision and revelation. I knew a man in Christ about 14 years ago. Yun yung word na in Christ, 14 years ago. Whether in the body, I cannot tell. Whether in the out of the body, I cannot tell. God knoweth. Such an one caught up to the third heaven. I knew such a man, whether in the body or out of the body, I cannot tell. God knoweth. How that he was caught up into heaven, into paradise, and heard unspeakable words. Oh, malalaman natin yan doon sa word ni Jesus na wala pang nakakaakyat ng langit. Ha? Oh. Kuya Pipes, may sasabihin ka? Wala. Nasaan na yun si Maliit Vince? na yan. Kilala Alam, niyo ba yung Lowen si Vince? ang masasabi ko lang dyan, yung mga yung mga lumaki na doon sa kinagis na si Elijah, si Enoch, tsaka si Moses ay nasa langit. Pag narinig talaga nito, may resistance talaga. Hindi madaling ano eh. Kasi yun ang kinagisnan eh. Tapos, dahil identified yun sa denomination, hindi madaling basta i-give up na lang yung kinagisnan. Magaling din talaga yung kaaway eh. Ang training kasi ng mga denomination, ano eh, yung mindset ng mga members. Hindi naman ano yun, hindi masasabing yung denomination, they have intentions to deceive. Pero ganun din gumawa ang kaaway kasi ang kaaway nasa loob eh. Tatlong bagay ang ginagawa ng kaaway para wasakin yung bayan ng Panginoon eh. Di ba number one na ginamit niya, persecution, tapos materialism. Dito siya pinakamatindi, deception. Yung deception, hindi alam ng mga tao na deceive sila. Kaya nga deception eh. Kasi kung Oh. malalaman ng tao yan, hindi na deception yun. Matindi Tapos, talaga tayo sa tanas, ano? Kukuha ng word of God. Pero ako, Kuya Piper, lahat tayo, palagay ko lahat tayo, galing tayo dyan. Kaya nga itong study natin ay, ano, ito naman na pag-uusapan lang is not to mm, condemn anyone kasi mm, pare-pareho naman tayo ng buwan eh. Ngayon, yung mga leaders, yung bang reality na pag nakapwesto ka, komportable yung pwesto ng mga leaders eh. Yung mga tao, nagbibigay ng tithes and offering. Tapos yung mga tao, nagbibigay ng tithes and offering, they are no longer mindful kung ano yung binigay nila. Hindi na nila iisipin na hindi kaya itong mga leaders na to, mga nagte-take advantage lang ito. Wala na sa kanila yun. Maski tayo, wala na rin ganun, di ba? Pero without realizing it, yung mga leaders, na-condition na rin sila doon sa idea na ang mahalaga, ma-preserve mo yung mga members mo. Kaya hindi pwede yung proselytizing sa mga ano eh. Ngayon, dyan pumapasok ngayon yung pan. Kaya nasubukan ko yan eh. Ipinasok ko yan last year dito sa Sabbath School.
nagkaroon tayo ng particular study na talagang yun sa resurrection ba, doon lumabas yun. So, yung pastor talagang nagkaroon ng resistance. Iba na raw yung tinuturo ko. Tumigil muna ako kasi mabubulabog eh. Di ba? Tigil mo na. Kaya nga ang pwede lang mag-aral muna nito talagang yung open. Kaya nga ang Church of Christ hindi ito about denomination eh. The Church Oo, of Christ are those who really love the to word of know God. God, to know Christ and to know His Word. Open-minded. Ako kung it really takes the Holy Spirit, the grace of God kasi kung hindi ko rin ito pinag-aralan at kung iba ang magtuturo yung hindi tayo nag-aral ng nag-discovery, may resistance din tayo kasi ang problema kasi diyan sa 2 Kings chapter 2 verse 11. Yun ang kwento eh. Hanggang sa verse 11, and Elijah was caught up to heaven. Tapos na. Kahit saan ka pumunta ng istorya, hanggang doon lang talaga yun. So ikaw nga, bigyan ka ng kwento na hindi tapos. Tapos hindi mo naman alam yung buong kwento. Tatanggapin mo na hanggang doon lang ang kwento. Pero nga, sabi ng Panginoon, sabi ni Peter, that we are growing in grace and in the knowledge of Jesus Christ. Nagpapatuloy tayong mag-aral. Tingnan mo yung mga teacher. Dati, makagraduate ka lang ng college. Teacher ka na. Hanggang principal na yon. Pero sa ngayon, kailangan mag-master ka muna. Meron mga upgrading na tinatawag. Tapos magiging doctorate ka. Karamihan ng mga, ito pa malungkot na mga pangyayari. Ano? Karamihan ng mga doctorate ng mga pastor ngayon. Yung mga thesis nila, hindi sila ang gumawa. Binayaran lang nila. So pagdating ng mga presentations kung saan mo sila maririnig, kung ano yung mga message nila nung panahon, yung pa rin ang message nila pabalik-balik. Hindi nila ma-message yung ginawa nilang thesis kasi hindi nila alam. So pag tinanong, nakakagulat nga pagpunta ko ng Pilipinas, di ba nagpe-present tayo, Kuya Pipes? Yung mga pastor, mga doctorate, hihingi sa akin ng material. Ngayon lang daw nila narinig ito. Sabagay, hindi naman sa pag nung ano nga, kaya nga ang linagay sa akin ay Master of Divinity, hindi doctorate. Pero ang level nung sabi ng school ay doctor. Kaya magugulat yung mga tao si doktor, doktor, masyado na mabigat kagad yun. So doon lang tayo sa masters, Pero ang ibig sabihin, nag-a-upgrade. Yung mga doctorate degree na mag-a-attend ng seminar natin, hihingi sila ng mga materials na ginawa natin. Tayo ang gumawa ng materials natin. Tayo nag-produce nito. So, yun ang malungkot, Kuya Pipes. Ngayon, talagang magkakaroon ng resistance pag ang tao nandiyan sa pwesto. Kasi, ba't mo ako sasabihin na pupunta ba ako sa pwesto na to kung, kung mali yung tinuturo ko. So, yun ang malungkot dyan. Ipag-pray lang natin. Tayo, nag-enjoy tayo ng katotohanan. I-share lang natin to ng dahan-dahan. Kasi, sinasabi na ni Pablo yan na hindi ko kayo pwede mapakain ng karne. Gatas lang ang pwede ko ipainom sa inyo. 10 years na kayo na-convert. Hanggang ngayon, babes in Christ pa rin kayo. Hindi mo, So no? yun, Pipes, talagang, 20 years old na, naglalampin pa. yun. Parang ganun yung parallelism nun eh, no? Mm. Parang ayaw man lumaki. Parang yung pelikula doon sa Pilipinas sa Bonjing, no? Bentot. Pero siyempre, ganun talaga eh. Talagang mag-rejoice na lang tayo. Ah. Ngayon, sanay din yung mga denomination na kailangan i-convert kita, sumama ka sa relihiyon ko. Ganon din, di ba? Tapos nagbabanggaan din sila. Kasama tong mga turo na to. Pagka halimbawa hindi ganito yung turo nila, tatawagan ka na ng kulto. Kasi nagiging personal na yung kwan. Mali yung understanding mo, kaya hindi ka dapat samahan ng mga tao. Kasi mali yung tinuturo, mali yung gospel na tinuturo mo. Hindi nila alam, pare-pareho lang tayo lahat na biktima. Kaya Mm. kailangan, it's not about religion eh. It's about the truth. Mhm. Of the Word of At God. the, at the end of the day,
tayo na mga nagre-rejoice, alam ng Panginoon yung puso natin. Mhm. Yung fellowship natin, in the Word of God through His Holy Spirit. Hindi doon sa denomination. Fellowship in the Spirit. Amen. Kaya talagang maganda tong nakakatawa talaga to. Ang dalawang pastor na experience kong dito kasi nung bandang huli pati si Ellen White ginagamit nila. Nung wala na silang magagamit, ginamit na nila si Herbert Armstrong kasi naubusan na sila ng bala eh. sabi mo, iba ka na. Strong ka Hindi na. ka na si Herbert Armstrong ka na. Kasi si Herbert Armstrong, makikita mo, yan ang tinuturo eh. Hindi naman natin pinag-aralan si Herbert Armstrong. Na-discover lang natin, ano, yung pala, Yun ang posisyon point. niya ganito. Hindi, tsaka Eh, maraming mga Bible scholars na makita mo diyan sa internet, ang posisyon talaga nila. Tingnan mo itong mga to, hindi sila naniniwalang hindi sila naniniwala ng immortality of the soul at the same time. Hindi 'yun ang topic nila, pero ang point nila kay Elijah tsaka kay Enoch talagang hindi talaga talaga pumunta ng langit. nauna eh. Hindi pwedeng Oh. nauna sila. See mo, first fruit si Jesus Christ. First born from the dead. Hmm. Fruit. Ang galing natin. Denomination natin, alam mo katwiran to? Parang katulad din yan sa sa First Lady. Hindi yan na si First Lady ni Presidente. Pag may bagong presidente, siya naman, First Lady rin yung asawa niya. Ganun yung katwiran nila sa first fruits. Sipin mo. Yan ang tinatawag na human philosophy and logic. Pero Talagang mahirap dito lang. mahirap talaga yung nguyain ang katotohanan. Ganun talaga tayo kamahal ng Panginoon, di ba? Hebrews 11:39 to 40. Hmm. Hindi Lahat talaga ng pwede theologian, lahat ng theologian na yan ang ginagamit na conclusion eh. pantay-pantay talaga. Walang tinatangi ang Panginoon, hindi ba? Oh. Ang pagmamahal ng Panginoon, Kaya nga, iba-iba. very fair siya eh. Hmm. Oh, Fair. diba? They will not be perfected without us. Matindi yun, mabigat yun. Kahit sino makapakinig doon, ganun ako kamahal ng Panginoon. Hmm. Sabay-sabay tayo. Nandun yung value mo sa kanya, no? Personal mong Sabay-sabay. Anak, maunawaan. sabi niya eh. Ganun, di ba? Hmm. Sabay-sabay kayong lahat mga anak. Sabay-sabay ko kayong gigisingin. Sabay-sabay kayong yung mga aabutan kong gising pa. Matatranslate. Pero talaga mayroong translation. Mhm. Galing ako doon sa yung namatay yung kanya namatay yung asawa niya. Pero siya mismo, kwan siya. Isa siya sa mga survivors ng 9/11. Nasa 32nd floor sila. Nung hindi pa nahihit yung second tower, nakikita nila yung mga tao tumatalon talaga. Tumatalon sa kamatayan nila. Alam mo, nag-therapy siya eh. Nasa trabaho niya sa Blue Cross Blue Shield siya. Si Sister Lilet. Sabi niya, tagal ko naka-recover. Nandun yung kahapon ah. Si Lilet? Oh, nandun Oo. siya. Pero sino yan? Nakikinig na si Lilet. Hindi ko masyado kilala sa pangalan. Oh, hindi mo pa siya hindi ko siya nakikita. Bible study rin kami kanina. Hmm. Sinishare niya yung experience niya. Sabi niya, talagang hindi pa kalooban ng Panginoon. Pwedeng isa ako doon sa mga namatay doon sa 9/11 dahil nandun ako mismo sa building. Nasa 32nd floor ako ng first building, ng first tower.
Mm. Hindi nga kami, oh. Tingnan mo, kausap namin. Oh. Ganda. Maaga-aga tayo natapos ngayon, ah. Mukhang walang masyadong... Hindi, Max, hinati-hati kasi natin eh. Kaya, Hindi tsaka sinabay kay Enoch eh. Oh. tsaka na-discuss na natin ito noon, mga nadagdagan lang kagaya nung yung tanong doon sa Proverbs, 'di ba? Yung Proverbs Oh. 30 verse 4. Parang nangyayari nito, ano no? Na lalong tumitibay yung discovery nating katotohanan tungkol sa Hmm. resurrection. Ano? Bira mo may tanong doon sa Proverbs sa Old Testament. Isa lang ang pwedeng sumagot. Si Jesus lang. Oh. Sabi ko, ang ganda nito. Hmm. Anong tanong? Anong tanong? Proverbs, basahin mo. Proverbs 30 verse 4. Sino kaya yung kuya? Nakauna man sa langit, sabi ni Paul. Si Jesus pa lang yun. Ginagamit din ng iba yan, ano? Hmm. Mabigat na argumento rin kasi yan, eh. Ah. Pero ang Who ano has, kasi dyan, hindi sinabi ni Pablo at saka hindi niya pwedeng sabihin. who has Paano ascended natin ukulaan yun kung hindi niya sinabi? into heaven or descended to... Si Jesus Christ ito. Kaya, basahin mo. Who with in his fist, who has bound the waters in a garment, who has established all the ends of the earth. What is his name? And what is his son's name? If you know. Ang bigat nito, ah. Ang ibang version, ang sinasabi niya, tell us if you know. Pero ang kinuha ko na version dito sa ano, sabi niya, surely you know. Ah. Hmm. Yung tanong dito sa Proverbs, sinabi niya na yung answer, alam ko, kilala niyo siya. Kaya lang, itong tanong na to, at yung statement na nagsabing kilala niyo siya, walang sinabi kung sino, hanggang dineclare ni Jesus doon kay Nicodemus. Ang tagal ng gap, ano? Tagal ng gap. Ang maganda dito, para tayong mga gold miners na hukay ng hukay, ito parang hinaabutan tayo ng ilang oras. Mag-study, talagang nabe-benefit nga ako sa study. Yung, di ba, naghihintay kayo. So, Bible study tayo. So, ako, persado talaga ako maghukay ng meron pa ba? Yung mga previous study natin, walang Proverbs 30 verse 4. Di ba? Ngayon lang ito. Hmm. May tanong pala sa Bible eh.